Paano ba yung tipong dadakilain ng Diyos sa bawat gawain? Paano tayo makapamuhay? Grade 8, welcome po sa Values Education 8. Pag-usapan po natin yan. Bawat araw na tayo nagigising, nakahihinga, at nakapag-aral, mayroong isang mahalagang tanong sa inyo, sa atin. Paano po natin maipapakita ang ating pagpapasalamat sa Diyos na buhay? Madalas sabihin natin yung mga salitang, Lord, salamat, salamat po Panginoon, ganyan. Subalit ang tunay na pasasalamat ay hindi lamang nakikita sa ating mga sinasabi. Mas nakikita po ito sa paraan ng ating pamumuhay. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Ang pagdakila sa Diyos ay nangangahulugang pagbibigay sa Kanya ng pinakamataas na paggalang, papuri, at pasasalamat. Maaari natin itong gawin sa iba't ibang paraan. At una sa lahat, syempre, tunay na pagsisisi kung tayo ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Pangalawa, pagsunod sa kanyang mga tuntunin at pagpili ng tama kahit mahirap gawin. Pangatlo, pagsamba, kung saan kinikilala natin ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. At panghuli, panalangin. Hindi lamang para humingi ng ating mga needs. Kasi madalas pag prayer, iniisip natin na baka, yun lang, humihingi ka lang, ganun. Hindi po ganun. Kumbaga, sa prayers, hindi po natin ito ginagawa para humingi o ano, kundi para magpuri, magpasalamat, at humingi ng gabay. Pero mga mag-aral, pakatandaan, no? Hindi sapat na dakilain lamang ang Diyos tuwing tayo ay nasa simbahan o sa oras ng prayer. Ang tunay na pagdakila sa Kanya ay nakikita rin sa ating pang-araw-araw na pamuhay. Pag tayo ay tapat, magalang, mapagmahal, matulungin, at umiiwas sa mga gawain alam nating mali. Kung alam nating mali, hindi dapat gawin. Kung alam nating tama, kahit mahirap, gagawin. Ang ating mabubuting kilos sa kapwa ay isa ring kaparaanan upang luwalhatin ang Diyos. Kaya sa mga kabataan ng grade 8, pakinggan ninyo at isipin, ang bawat biyayang tinatanggap natin, ang pamilya, kalusugan, mga kaibigan, at pagkakataong makapag-aral tulad ng ginagawa mo ngayon, sapat ng rason yan para mamuhay ng may pasasalamat. Kaya mag-aaral, gawin nating ugali ang pagdakila sa Diyos. Hindi lamang sa salita, kundi lalo na sa gawa. Tandaan, ay hindi lang nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng bibig, kundi ipinakikita rin ito sa bawat mabuting desisyon, salita, at gawa araw-araw. Kaya kabataan, lalo na po sa mga mag-aaral ng grade 8, sa bawat araw, sa bawat oras, anuman ang sinasabi o ginagawa, gawin ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Maraming salamat at magkita tayo sa susunod na episode. Maraming salamat.